Magandang araw po sa inyong lahat. Ako nga po pala si Princess Gwen Marquez at ngayon ay aking tatalakayin na patungkol sa gampanin ng mga kalalakihan at kababaihan sa panahon ng pre-kolonyal, Espanyol, Amerikano, Hapones at pati na rin sa kasalukuyang panahon. Sa panahon po ng noong pre-kolonyal, pantay ang papel ng babae at lalaki. Ang lalaki ay nangangaso, nangingisda at nagtatanggol sa barangay habang ang babae nagnenegosyo, gumagawa ng tela at nag-aalaga ng tahanan. May mga babaeng nagiging babaylan, espiritual na leader at manggagamot. May mga babae rin nagiging pinuno kung sila ay may kakayahan. Dito makikita na pantay ang dignidad at papel ng babae at lalaki sa lipunan. So, sa babae po ay may mataas na respeto, maaaring maging babaylan or spiritual leader, may karapatang magmay-ari ng lupa at makipagkalakalan, katuwang sa trabaho at desisyon sa komunidad. Sa lalaki po is mandirigma, mangangaso at tagapagtanggol ng barangay, pinuno o dato, namumuno sa pamayanan, responsable sa may bibigat na gawain. Sa panahon naman po ng Espanyol, pagdating ng mga Espanyol, nagbago ang gender rules. Ang lalaki ang pinuno ng pamilya at pangunahing tagapagdesisyon. Samantalang babae ay inilagay sa mas limitadong papel, tagapag-alaga ng tahanan at anak. Bihira silang payagang mag-aral at ang dating pantay na lipunan ay naging patriarchal kung saan mas mataas ang tingin sa lalaki. Sa babae po is ang malaki ang paghihigpit sa gamit at kilos. Inaasahang mag-alaga ng bahay at pamilya. Bihira makapag-aral, madalas nasa kumbento. Sa lalaki naman po ay mahigit na pribilehiyo at pamilyang sentro ng kapangyarihan, nagtatrabaho sa bukid o serbisyo sa mga Espanyol, kadalasang mas pinahahalagahan kaysa sa babae. Panahon po ng mga Amerikano. Sa pagdating ng mga Amerikano, nagkaroon ng edukasyon at oportunidad ang kababaihan, marami ang naging guro, nurse, manunulat at profesional. Unti-unti nilang nabawi ang karapatan at respeto na nawala noong Espanyol. Ang lalaki pa rin ang pangunahing tagapagtaguyod po, pero hindi na lamang sa bahay ang babae. Nagsimula silang maging aktibo sa lipunan at ekonomiya. Sa babae naman po ay sa babae nagkaroon ng pagkakataong makapag-aral, nagsimulang magkaroon ng trabaho sa opisina at paaralan. Unti-unting nagkaroon ng boses sa lipunan. Sa lalaki po ay mas marami pa ring trabaho at oportunidad. Patuloy na may mataas na posisyon sa pamahalaan at negosyo. Mas nakasusulong kaysa kababaihan sa karera. Sa panahon naman po ng Hapon, dahil sa digmaan, maraming lalaki ang lumaban o nagtrabaho sa labas. Kaya ang babae ang nangasiwa sa pamilya at minsan nagtrabaho sa pabrika. Bagaman limitado ang karapatan, natutong maging malakas at independent ang kababaihan at pinatunayan nilang mahalaga ang papel nila kahit wala ang lalaki sa tabi. Sa babae po, maraming babae ang naabuso at napilitang magtrabaho bilang comfort women. Marami rin ang gumawa ng gawaing bahay habang nagtatago o lumiligas. Limitado ang kilos dahil sa digmaan. Sa lalaki po ay pinilit na magtrabaho para sa Hapones o sumali sa guerrilla. Maraming nabilanggo, pinahirapan o napatay. Madalas silang target ng mga sundalo. Sa kasalukuyang panahon, mas pantay at malaya ang gender rules. Makikita ang babae sa mga profesyong dati ay para lamang sa lalaki, pulis, sundalo, piloto, engineer, doktor, at leader ng bansa. Ang mga lalaki naman ay tanggapin ang gawaing bahay at pag-aalaga ng anak. Ngayon, pantay ang karapatan ng babae at lalaki sa edukasyon, trabaho, karera at pagpapasya sa buhay. Mas binibigyang diin ang respeto, pagkakapantay-pantay at pagtanggal ng stereotypes.
So, sa babae po ay may pantay na pagkakataon sa edukasyon at trabaho. Maaaring maging leader, empleyado, negosyante o profesional. May mga batas na nagproprotekta sa karapatan ng kababaihan. Sa lalaki po is malaya ring pumili ng trabaho kahit sa traditionally female roles na Mr. Teacher, etc. Nagbabahagi na ang gawaing bahay, tinatrato ng mas pantay kumpara sa nakaraan. So, pangwakas po nito, mula sa pantay na lipunan ng pre-colonial, patriarchal na panahon ng Espanyol, pagbubukas ng oportunidad ng Amerikano, lakas ng babae sa panahon ng Hapon hanggang sa malayang kasalukuyan, makikita natin ang malaking pagbabago ng gender roles. Patuloy nating hinahabol ang lipunang patas kung saan parang babae at lalaki ay may pantay na oportunidad, respeto at karapatan. Dito po, ako po muli si Princess Gwen Marquez mula sa Baitang Sampo, si Cara.